Numero 1 most wanted na ng Pilipinas ang puganteng si Atong Ang. Patuloy siyang tinutugis ng mga pulis. Tinuturing rin siyang armed and dangerous. Ibig sabihin may kakayahang manlaban sa mga pulis. Narito po ang report ni Brian Castillo. Number 1 most wanted na ng Pilipinas ang negosyanteng si Atong Ang. Meron na ring 10 milyong pisong pabuya ang Department of the Interior and Local Government o DILG para sa sino mang makapagtuturo kay Ang. Mula kasi nang ilabas ng Santa Cruz Regional Trial Court Branch 26 ang arrest warrant ni Ang at ng 17 iba pang akusado kahapon, si Atong Ang na lang ang hindi pa naaaresto. Ang aking abiso sa kanya, Atong, mag-surrender ka na, harapin mo ang hukom at doon ka magpaliwanag. Iyong pagtatago ay simbolo ng iyong hindi pagtanggap at pag-iwas sa mga paratang laban sa iyo. Nahaharap si Ang at iba pa sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention sa missing Sabongeros. Ang tanong ngayon, paano kung tapatan lang ni Atong Ang ang pabuya, gayong kilala itong maraming pera at malaki ang kinita sa isabong? Yung tatapatan niya yung 10 million, nahirap yun eh. Kasi kung tatapatan mo yung isa, tatapatan mo ang lahat. Justice will come to Atong Ang. Justice for the 100 missing Sabongeros. Justice for all his illegal acts. Hindi rin isinasantabi ang posibilidad na maging lubhang delikado ang gagawing pagtugis kay Ang. Lalo't ayon kay Remulla, maituturing na armed and dangerous ang akusadong negosyante. Bukod sa isinasangkot siya sa pagpatay umano sa mahigit 100 katao, may kakayahan din umano si Atong Ang na lumaban. Oras na aarestuhin na siya. Hindi raw kasi ito nawawalan ng mga tauhan at bodyguard na nakapaligid sa kanya. Si Atong po ay bumibiyahe nang hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad. Pero may garantisya po kami na walang EJK. Wala pong extrajudicial killing na plano ang PNP. Nirevoke na ng PNP ang license to own and possess firearms ni Ang. Gayon din ang firearms registration ng 6 na baril na nasa pangalan niya. Humiling na rin ang pulisya na mapasama si Ang sa red notice ng Interpol para maaresto pa rin siya sakaling makalabas ng bansa. Pero batay sa monitoring, nasa Pilipinas pa rin daw ang negosyante at sa ngayon ay nakatuon ang paghahanap ng otoridad sa Luzon. Wala naman po siyang recent na departure sa aming record, so dapat nandito po siya. There are information, ma'am, coming from informants namin on the ground. All of these are being validated. Marami naman pong tumutulong at naiintindihan nila. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.